Hinihikayat ng Department of Information and Communications Technology ang lahat na i-download na ang eGov Super App. Tinatrabaho na raw kasi ng ahensya na gawin ng pangmatagalan ang mga teknolohiyang gaya nito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Sa mundo kung saan mahigit nang isinusulong ang digital transformation, nakararanas pa rin ang bansa ng mga problema kaugnay nito. Kaya naman ang Department of Information and Communications Technology naghain ng e-government application system. Nagsama-sama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa para matalakay ang mga isyong kanilang kinakaharap patungkol sa information and communications technology. Kabilang sa mga panelists sina Shanti Soti ng Cambodia, Udar Sautpayev mula Kazakhstan, sila Mawitreta ng Ethiopia, Hee-Jin Kim ng Korea at Intan Zalani ng Malaysia. Kasama rin sa talakayan si DICT Undersecretary David Almirol Jr. para mas maipaliwanag pa ang mga nilatag nilang solusyon sa mga issue sa ICT. Ayon kay Yusek Dave, isa sa mga suliranin ang sustainability ng mga digital projects ng bansa. Sometimes even if we build new things, a lot of issues in terms of how we're going to sustain it, how the next generation, the next leaders, the next politicians, or the next IT workers to continue what we started. Kung kaya naman, ibinahagi niya ang 5 e-government solutions mula sa DICT na easily accessible at sustainable ilang taon man ang lumipas. Isa na rito ang eGovDX platform na siyang makatutulong para sa data exchange ng mga government agencies. Makatutulong din daw ito para hindi na paulit-ulit ang magiging proseso ng mga Pilipino kung sakaling may kinakailangang dokumento. Bukod pa riyan, mayroon ding eGovChain para sa ligtas na pagtatago ng impormasyon, eGovAI para sa mas mabilis na proseso at transaksyon, at eGovPay na nagsisilbing payment gateway sa mga ahensya ng gobyerno. At ang offer para sa mga Pinoy, ang eGovPH Super App na maaaring i-download para agarang makakuha ng mga dokumento o kaya na may makapag-report ng anumang insidente. The job of the eGov Super App is to integrate siloed system in a single interface. So meaning, even they have their own siloed system, they can still integrate in a single interface. We allow government agencies to build their own web app. It's okay. They can build their own web app. But we are not allowing them anymore to build a mobile app. Magpapatuloy ang diskusyon ng iba't ibang bansa para sa seguridad ng mga impormasyon sa eGov apps hanggang December 11. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.